So, sobrang satisfied talaga ako at sobrang happy sa aking nakita na mga chururut na naglabasan, especially dito sa Canada, sa lugar ni Daddy Bugs. Ayan o, ang gagaya ho. Ang sinto-sinto. Hi, Ma'am Claire! Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Pinibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiya naman kayo! Mahiya! Ayan, si Ted Castro. You shit, lady! You are brave! You are not ready to the cover of Filipino! Hi, CJ! What you are? Because you're a liar! Ma'am, you're a traitor! Nan! Banana, you are a traitor! Nan! Ngirit-ngirit. Ngirit-ngirit mo pa tayo, yaw. Pero tami, ang kwarta sa... Narang ilongga, hello, Nay! Kamusta ka da, Nay? Ang mga Pilipino, Shame on your face. inaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Nan. Please! Please! Officer? Officer, ano ka? Makagto ka sa officer? Kagagaga. Claire, if you must know, Canada is a land of freedom. North America is a land of peaceful rallyists. They give importance and priority to their citizens and other citizens to practice their rights to demonstrations. Diyan sa Canada, as long as na hindi ka mayulinte, kahit mag-scream, mag-yell, mag-run ka, sagot sa kanya sa officer, well, they are free to run, they are free to scream. Mr. Officer, I'm scared about! Di ba matapang kang bilat sa iloy mo, tapos magdating sa kanyang alpot, do ipis, hindi makaye. Ngayon, nakita mo wherever you go in different countries, every time there is a Filipino or there are Filipino who would spot you, wala sila pakialam, ginarali, ginamegapon sa Claire, you're a liar! So satisfying. Kahit sa ganung paraan man lang, makaganti tayo sa putang ina ning bilat sing iloy, nga siya na ang nag-akusar sa akon nga taga Malacanang, huy kaplog! Ako, ganito lang si Bugres, I do not have to work in Malacanang, but I am revered and respected. I'm very proud of. Every time I am outside of my house, I am in the mall, I am in the restaurant, kung saan man ako, kahit nga minsan sa kutsi ko nakasakay kag bukas ang bintana ko. Ang mga Pilipino nagapangiyak-ngiyak nga kamayan ako. Dahil sa pagmamahal ko kay Tatay Digong, ang pagdipinsa ko sa kapwa natin. So that is the difference. Ang bilat sing iloy mo, di ako natatakot sa'yo, putang ina ka. Gagrabe nga tago, ginakonsil sa palaitot nga NBI nga gago si Matibag. Kung sino ang complainant kung ang taga Malacanang pagkamuragli ang alpot nga bigaon sinto-sinto, hoy, kaplog. Umulan man uminit, may panty ka man umula, putang ina mo, kahit saan tayo magpangabot, hindi ako sa iyo luluhod. Ngayon, ganon ka kaprestiyuso ha, putang ina sa Malacanang ka nagtatrabaho, but between the two of us, ako kinakamayan, minsan ninahalikan ang kamay ko ng kapwa ko Pilipino, gang pangiyak-ngiyak. Mga OFW nagpapasalamat for being their voice. Ikaw, asta ka lang sa Malacanang, bilat singiloy mo sa tubangan sa microphone. Pagdating sa ibang lugar, minumura ka, you're a liar, you're a crybaby. Shame on you, what a shame. Ginaganon ka. Ginamigapon ka sa kapwa mo Pilipino dahil putang ina kayo ka magnanakaw. Satisfied na satisfied talaga ako guys. So, hindi na ako ganin nagutom. Ayaw ko na kumain ng breakfast at lunch. This is the result of you being a dog of BBM. For you conniving with him. This is the result of you conniving with those people who are fucking stealing money from us. Ang mga magnanakaw, ang putang ina PGH, wala na sang 100 million per month katulad ng panahon ni Tatay Digong. Kaya kahit saan ka pumunta, yun talagang iniisip ko guys, when they try to offer me. Yung sa kabilang side, nung kasagsagan, gitsang birada ko sa gobyerno, January, February, nung gina-offer nila ako sa pera, ayaw ko gid bakit, sabi ko,
I'd rather enjoy the things that I have right now, kahit hindi man ko bilyonarya or something, makakita at makakita naman ako ng pera kahit papano. Dito na lang ko muna sa millionaire level. Hindi ko pangarapin ang billionaire level. Mabillionaire ko nga, pero murahin naman ako ng mga Pilipino. Kung saan ako makapunta, may magmumura sa akin kasi ibibenta ko ang kapwa ko Pilipino. Kahit mag-scam, rest na lang ako pa kunti-kunti, wag lang ako kumuha ng maleta kasi mas importante sa akin ang pagmamahal ko sa bayan, ang pagmamahal ko sa kapwa ko Pilipino, kaysa naman bilat sing iloy ang pera, mauubos ko lang yan, putang ina. Pero matatakan ako ng mga kapwa ko bilat sing iloy nga isa ako sa namaleta, ay that is something that I wouldn't do. Masarap sana kung may pera ka, tapos ipamimigay mo rin sa kapwa mo Pilipino, but still, they are still going to hate me. Kaya kahit anong offer to rin nila sa akin, ang sagot, sabi nila, name your price, sinagot ko sila, okay. Sabi nila, anything daw, anong sagot ko sa kanila, can you build me a home in heaven? Kung mabigyan niyo ko sa mansyon sa paraiso ni Cristo, sure. Pero habang hindi niyo maibigay sa akin ang ganon, no way, no fucking way, no way, Jose. Oo, buyayawon ko yan sa sagwa sa mga tao, bilat singliti, ako dahil hindi mo ko mapaperde. Hindi man ko magpaasi-asi sa kanya, mabugri sana. Kami assault na naman ko, bilat singloy, another jail na naman, ayoko. Ang gusto ko, mas masarap ang pakiramdam na pag may nakakita sa iyo, Iloy, bugres, Iloy, niyayakap ako ng mga pilpayakap po. Kahit sa ganito mo lang paraan, makapasalamat kami sa inyo. Mapunta ako sa mga kiosk-kiosk na may mga pagkain, may ginabintang, mga shumay, mga siupaw, libre. Kahit sa ganung bagay, hindi yun, priceless yun. Magpunta ako sa mga stores na may mga Pilipina, pag nagbili ako sa mga gold, hindi na ko nila gina-charge sa mga making charge, gina-discountan pa ko, ginabigyan, ma'am, kape, tsaa, tubig. Ano gusto mo, Iloy, bugris, ang mga Pilipino, makikita mo talaga nga nagasalaset. Ginaservisyuan ako nila, VIP. Te, ikaw, ano ka, ginamigapon ka na sa gita ka, what a shame! That is what you call ang bilatsing Iloy ka, it's beyond reproach, it's beyond hate. These things, money could never buy. Hindi mo mabibili talaga, di puta ang respeto. You cannot impose it, you have to earn it. Ang dignity mo, wala ka naging kahit 1%. Imagine, sa Canada, kakailangan mo pa doon maghanap ka sa parak ng mga malalaki tarugo, ka mga yummy, talaga mga Canadian, no? Ay, mabuti na lang, may isa ako, charing. Daisuke, how are you? Grabe talaga ang what you call this? Grabe talaga ang kahiya-hiya. Tapos si Kwan, si BBM naman, nagalakad-lakad sa yambot kahuluya. BBM, bakit ka pa nagabisita sa mga lugar? Kakapal sa mukha mo, minumura ka ng kapwa mo Pilipino. Officer, sabi sa alpot, akala niya siguro kampiyan siya. Bring the money to the Filipino people. Hello, Slash Gang. Nagpatulong ng polis si Fidel Castro. Projects Nagpatulong ng Nagpatulong. We can hear you without that. Pailada pala, sir. Walang mababaon! Ayan. You know, seeing this crowd chanting the name of Tatay Digong, you would come to thinking that you need to be that fucking of a shitty president for these people to rant the name of the ex-president and not yours. Instead of yours. So what does it tell you, BBM? Kahit saan ka magpuntang, ginasigaw, Tatay Digong, Duterte, ay ala, sa'yo wala. BBM resign! BBM resign! Ay, bilat sa Iloy. Ay, kung na kuya, total marami ka naman ninakaw. Bumaba ka na lang sa pwesto mo. Lahat ng mga tao, ginasuka ka. Kahit saan ka pumunta, sinusuka ka. Bakit hindi ka na lang mag-step down and enjoy na lang ang mga ninakaw mo? Go on a fucking yacht and fucking cruise the Caribbean. Kasama ang mga diputa mo nga mga aso. Siya ang presidente, tapos ang ginasigaw, Duterte, na nakakaya. Ay, ako ya, I would be so ashamed. I would rather hide in a fucking abyss than,
walk around cities and people doesn't fucking like me, not a single bit. Ay mo ta. Saan pa ding isaman? Wait. Kapal ng mukha! Kalooy ang mga Pilipino! Kalooy ang mga Pilipino! Claire! Ninyo ang kwarta sa flood control! Shame on you, Anti-Claire, Anti-Claire. Officer, What a cry, baby! what a cry baby! Bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now. Shut up. Kapal ng mukha! Ano pa? You can scream all you want, no problem. Sabi ni officer na gwapo. You can scream all you want, you're free to do so. Canada is the land of the free. Katulad ng Amerika, they could practice their rights as much as they want. They could express their feelings, their emotions, their opinions. Minungurang ang kanilang Prime Minister, ikaw lang. Ay, gaga. So sa lahat dyan ng mga OFW natin sa Canada, I salute you for fighting on behalf of everybody in the whole world. On behalf of all Filipinos, maraming salamat talaga kat binugres nyo ning alpot ning bigaon na isa sa mga nag-aapi sa atin bilat sing Iloy. Sa sunod, pag nakita nyo sa pasimple lang kayo, tumai kayo bala sa plastic tapos itapon sa katustat sabay takbo. Ay, Diyos ko. Ginabuyayaw siya nga daw wala lang sa kapatid ko. Gapawala sa pamamula lang sa uwadid ma. Ayan na, uy, gaga, nayaw-yaw ka. Ay, kung ako madalagan, kuya guys, kung ipakita ko na ako, I feel ashamed, matakbo, kuya, bala na. Mr. Officer, ano? Akala mo sa Canada kukunin sila? Hindi na Arab country, gaga. It is allowed in that land to scream, to yell, to demonstrate. Pwede na daya sa Canada, hindi mo alam kasi tanga ka eh. Hindi ka naman nila ginapitik, wala na ka naman nila ginasabunutan ang buhok. Pag gusto na da sila yayaw-yaw, they do not call it as a harassment. They call it as an expression of their feelings and emotions and everything. Hello, Misty Abia, oo. Abia siguro machichila sa ro. Ay, hindi machichila sa ro ang mga dalagko-tarugo ng mga green eyes. Ang mga Canadian officer, anong sagot sa kanya? Ang sabi sa kanila, you can scream as much as you want, you are free to do so. Huwag lang kayo maging violente, okay? Ay, kunara, pag-agusap na, alpot, bigaon! Bilat sa Iloy, kawatan ka! Sinto, dumugay, dali, di ba lang, madumugay ta! Ay, pungkuan ko siya, guys, asol, kung sa Canada ko, bitang puyungon ko, gid siya. Siyempre, pag tinampuyong ko pag sinampal ko siya, masampalan kaming dalawa kami ang makulong. Tapos doon sa kulungan, doon ko sa ingud-ngud, sa iniduro, ang bilat sing Iloy. Siya nang complainant ko, yung announcement nila, sa tawag ni, taga Malacanang nga nag-akusa sa ako, na to bala, kaging patawag ko sa mga ihudi puta nilang, yun sa pina ko sa NBI, hindi nila gusto sabihin sa akin, kung sino ang complainant ko kayo, ginkut-kut karon sang abogado ko si Attorney Kaiser. Kung sino ang aking complainant, ang bilat sing Iloy, ang alpot pala, you cannot take a punch. You are in the public. You're supposed to be criticized by us. Ay, ang kwartang diputa ka nga ginabda mo galing sa amin. Dapat lang nga mag-complain kami. Pag hindi na kami satisfy sa iyong trabaho nga alpot kay, wala gi kuya sinukler gakurog. Haji Halil Princess. So, kaluluoy siya. Aragay. Ay, kaluluoy. Abi nila guro sa Canada nga mga parak mo naman sugo-sugo na nila. Ay, hindi. They are pro people. Ang mga taga-Canada, nonetheless nga hindi ka naman daw, wala ka may ginasunog, wala ka may ginatapon, wala ka may ginatouch, okay lang na yung magsigaw ka. Si Daddy Books, pag narinig nyo si Daddy Books, kag makita nyo, si Daddy Books, grabe mo nakakuan, anti-government man na siya sang kuan mo sa Canada.
ang mga gina-join na niya na nga mga nga mga forum sa mga Canadian, bilat sing iloy, pag si Daddy Bugs, numero 1, ni sa daan ka racist, grabe nun sa mag-discriminate, wala sa pakialam. Ang mga pumapasok na foreigner sa kanila nga binibigyan sa mga papel, bilat sing iloy si Daddy Bugs magkuan. Numero 1, kasi syempre original, gani siya first generation Canadian talaga ng kanyang lahi. Kaya mas may karapatan na ginapanindigan niya, I'm a local. Ay ba na yan, nagpunta lang daya kag nag-migrate ako. Diyan gid ko ya, parents ko diyan gid. Ganun si Daddy Bugs magsalita. Magmura sa gani na sa mga page ni Carney nga, si Carney, ang kanilang prime minister, ay bilat sing iloy, hindi mo si Daddy Bugs mabangbang. February high, as in, si Daddy Bugs, brutal. Pag siya ang magsalita na tungkol sa gobyerno niya, syempre, totoo na true-blooded Canadian talaga. Hindi lang nasaya kung saan-saan ang galing na lugar. Pag siya ang nagyaw-yaw, bagay sa gobyerno niya, bilat sing iloy, wala price. Ang mga stars you guys, basta rin nyo man kubi araw-araw man niya palalulo. Sesh gang! Ging Mangoes of Iloilo City, basta rin ko na anay. Patilawan yung makita sa mga stars nyo. Kaganda guys, oh. Ito ngayon ang mga uso, hindi na nauso ang mga pure gid nga mga gold. Dapat nga may mga bato-bato na kayo. According yan kay Heart Evangelista at saka kay Jinky Pacquiao. So dapat ito na ngayon kasi kumbaga, pwede na mga bracelet, mga ganito lang. Pero kung gusto nyo talaga to make a statement in the jewelry and fashion world, dapat ito na mga sinusuot nyo. Level up. Kung hanggang ang mga gold lang kayo, wala na, hindi nyo pa rin man-nail ang inyong status na kayo talaga ay bongga when it comes to jewelry and or if you are, somebody who really has the money. Ako naman minomodel-model ko to, and syempre kahit papano nagasupot-supot man kita. Nagasave kita kahit di ka dito may mga forgives naman kasi, but this one minomodel ko lang kasi mahal, milyones to. Kasi may mami akong bibili. Bing, thank you. Kahit magbratatat pa sa Pilipinas. Excuse me, alhamdulillah. Alhamdulillah. Share the live, guys. Pa-stars anay ka mo. Jean Lois, thank you. Ay, gusto kong name. Ay, oo. Corn said, daog ko dungan si Daddy Bugs. Hindi makapalag sa akin si Daddy Bugs. Daddy Bugs changed talaga the whole 180 degrees. He used to go to bars and enjoy live music. Palainom. Grabe ka pala barkada. But when he met me, I laid my cards and told him that if he continues to do so, na magbibinata siya and he's not ready for commitment, you could exit. You could exit so that I could, so that my future husband could have a path. So pili ka ako or ang iyong bisyo. Kung gusto mo mga maging lasinggero ka pa rin, maghanap ka ng ibang babae that will tolerate you, because I am not only looking for a boyfriend. I'm looking for someone who could settle down with me. Hindi ako gini-girlfriend. Ako ay inaasawa, Brian. I am already, ilang taon ba ako nag-meet kami, Daddy Bugs? 36. I'm already 36. I've been married twice, and I already have 4 kids. Now, I am done with fucking here, fucking there. Ang gusto ko, I am done being a fiancé. I'm done being a girlfriend. What I'm looking for is a husband. So if you do not have any intention of marrying me, and all you want is chupa, all you want is to eat my putay, then we're done. We've been together for 6 months. Let me go ahead and find somebody who wants to settle down with me. Sabi ko sa kanya, ay Diyos ko, ang ako niya nga matres, dugay mamalanan ni makwalan ni matres kung mail ninyo. Wala na akong ibigay sa lalaki sa kantutan. So pili ka. Kung hindi ka ready, then we break up. 6 months lang. Kasi tumatanda na ako 36 na ako that time. Pagdating mo pagdating mo 40-ish, 41, 42, ang putay mo guys, hindi na masyado nagabasa-basa. So ngayon kung maitutay lang kaming dalawa, pagdating ko sa ibang lalaki na gusto na ko asawain, wala na ko ibuga. So sabi ko, pili ka bilatsing iloy mo, and then,
He put a ring on my finger. Nag-propose siya sa akin, ika-6 months namin. After another 6 months, ang ika-1 year namin, nagpakasal kami. Kasi sabi ko sa kanya, hindi niya pwede nga makantutal, natatapos ko lang future. Gusto ko yung future. I am the future of the world. I am the hope of my nation. Daisuke, thank you. Ay, aba, wala gid sa mega pastar, bisan isa. Pastars muna kayo, bilat sing Iloy, ito biradahon, ta na naman si Tulfo nga pala ito. Oo, nakasuspend ngayon ang aking isa ka page. Naka-appeal, but you know, usually pag naka-appeal siya, it takes a while. So, dito na lang muna tayo mag-enjoy.